Ikawalong kabanata. Sa pagpapatuloy, mabilis na sumugod si San Wukong na naglalabas ng dilaw na aura habang nakangiwi ang muka. Nagpalabas din ng kulay lila ng enerhiya ang babae habang inihanda ang kanyang espada. Itinikom ng mahigpit ni San Wukong ang kanyang kamao na suminag ang enerhiya mula dito. Ngunit sa isang mabilis na atake tinamaan siya ng espada nito. Makikita na nahati si San Wukong sa gitna ng katawan niya. Ngunit mabilis na napalingon ang babae sa gilid na napasabi siya na hindi. Ito ay isang clone lamang. Na makikita ang mabilis na paglitaw ni San Wukong sa bandang itaas ng babae. Nag-aapoy ang kamao niya habang mabilis na isusuntok niya ito na sinabi pa na kahanga-hanga ang naging reaksyon mo. Babae. Dagdag pa niya na pero ito ay huli na. Makikita ang kamao niya ay umiikot ang enerhiya na papakawalan na niya. Na isang malakas na dilaw na enerhiya ang tumama sa babae. Sa lakas ng suntok ni San Wukong nakagawa ito ng isang malaking butas habang nasa gitna ang babae. Dahan-dahan itong tumatayo. Nang makita ito ng hari ng unggoy masayang sinabi niya na pambihira ito. Tinanggap niya ng diretsahan pero nakakilos pa rin. Sinabi naman sa kanya ng babae na ngayon ako naman. Pagkatapos palang marinig iyon ng hari ng unggoy isang malakas na atake agad ang tumama sa muka nito na halos lumuwa ang kanyang mata habang nagugulat. At pagkatapos ay sinundan pa nito ng maraming hiwa sa hangin na tumama sa hari ng unggoy na makikita ang talsikan ng dugo nito. Habang sumusuka siya ng dugo sinabi niya sa kanyang isip na grabe. Tinamaan pa niya ako kahit saglit lang yon. Ang bilis. Pagkatapos ay malakas itong bumagsak malapit sa ating bida. Napaliyad ng kaunti ang ating bida na nakatingin sa haring unggoy. Habang nakatayo lang ang babae na nakatingin din sa kanya. Dahan-dahang tumatayo ang haring unggoy na makikita ang paligid niya ay umiikot. Makikita ang matambok na pisngi ng babae dahil sa suntok ng hari ng unggoy na pinunasan niya ito na pinagmamasdan. Hindi makapaniwalang sinabi naman ng ating bida na ang lakas ng babaeng ito. Sa loob lang ng 2 salpukan, nagawa na niyang sugatan iyon ng ganito. Napahawak siya sa ulo na sinabi niya na huminahon ka lang, huminhon ka lang. Hindi pa ngayon ang tamang sandali para gamitin ang mga card. At pagkatapos mabilis siyang lumapit sa haring unggoy na sinabi niya na unggoy, ano na ang lagay mo? Kaya mo pa bang lumaban? Lumiwanag ng dilaw ang mga mata ng haring unggoy na sinabi niya na ang babaeng ito ay napakalakas. Kung dati pa ito nangyari, mahirap sabihin kakayanin ko. Pero ngayon, dahil sa malalim na kapangyarihan ni Master, tiyak na mananalo ako. Nanlaki naman ang mata ng ating bida sa kanyang narinig na nagulat. At pagkatapos sinabi niya na anong ibig mong sabihin? Na master mo na ang tunay na kapangyarihan ng realm. Masayang tumugon ang haring unggoy na oo, master. Parang naging bato ang ating bida na hindi makapaniwalang sinabi na paanong naging posible ito. Hindi ito maaaring maging totoo. Tinatanggihan kong maniwala. Nakangiting nakathumbs up ito sa kanya habang sinasabi na totoo yan. Kahit hindi ko maabot ang level mo master, kaya ko pa ring ipakita ito ng walang problema. Nagpalabas ng matinding enerhiya ito habang sinabi pa na kung hindi ka naniniwala panoorin mo na lang ito nang makita mo. Makikita ang mata niya na namumula sinabi niya na ang Great Dao ay hindi talaga kumpleto. Ang sikreto ay ang pag-intindi sa kabuluhan. At ang pagtanggap sa kabuluhan. Na makikita si San Wukong na matinding enerhiya ang inilabas habang ang ating bida ay nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Nagulat naman ang babae na sinabi niya na ano tong kakaibang aura na to. Pinagdaong palad ni San Wukong ang kanyang kamay habang may umiikot na dilaw na enerhiya dito na sinabi pa niya na pagsanibin ang kabuluhan. At isang malaking na enerhiya ang makikita na nahahati sa 2 kulay na itim at pula na may mga sinulid na dilaw na enerhiya ang lumalabas. At ang lupa ay nahahati ng kanyang enerhiya patungo sa babae. Itinaas niya ang bilog na enerhiya niya sa hangin at isang maitim na kamay naman sa bandang itaas ang sumasaklob dito. Napanganga ng malaki ang ating bida na hindi makapaniwala na sinabi niya sa kanyang isip na Diyos ko. Ito nga talaga ang kapangyarihan ng dakilang Dao. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan niya ito na ang bilog na enerhiya na hawak ni San Wukong ay tila naging isang maliit na araw na sinabi niya na bahagyang sulyap lang, pero nakuha na niya. Lumiwanag ang mga mata nito na sinabi pa sa isip ng ating bida na ang pagkaintindi ng batang to ay hindi na pangkaraniwan. Napatulala naman ang babae sa kanyang nakita kay San Wukong habang hawak niya ang bilog na enerhiya na may mga maiitim na tila usok ang lumalapit dito.
Pinagpawisan ito na napabulong sa sarili na hindi. May kakaiba talaga dito. Dagdag pa niyang sinabi na ang isang maliit na bola ng liwanag, ngunit ito ay nagdulot sa akin ng isang mahiwagang pakiramdam na kailan may hindi ko pa nararanasan. At ito ay ang pressure. Napangiwi siya ng kanyang muka na sinabi pa niya sa kanyang isip na kailangan kong ibigay ang lahat agad-agad. Kung hindi, siguradong mamamatay ako. Mabilis siyang nagpalabas ng mga espada na nakaikot sa kanya habang ito ay binalutan ng enerhiya. At pagkatapos mabilis itong naghanda na itinutok ang espada sa kanyang unahan. Ang kulay lilang enerhiya at dilaw na enerhiya ni San Wukong ay nagtatama na tila may gulat sa muka ng Haring Unggoy. Nagulat din ang ating bida na sinabi niya na karaniwang kapangyarihan, pero ang bagsik ng presyon ay kapantay ng kapangyarihan ng isang tunay na realm. Hawak ng Haring Unggoy ang bola ng enerhiya na napasabi ito na hindi. Hindi yan ang sarili niyang presyon. Dagdag pa niya na dahil yan sa mga espada. Ang bawat isa sa kanila ay isang tunay na maalamat na kasangkapan. Napasabi pa siya habang nakatutok ang mga espada sa kanya na nalintikan na. Mukhang nagkakaroon na ako ng ideya sa pinagmulan niya. Dagdag pa niya na isang tao lamang ang matagal nang naghahanap ng banal na kasangkapan pero hanggang ngayon ay bigo pa rin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ng mahigpit na umuusok ang mga mata na sinabi niya na pero kung ihahambing sa kapangyarihan ni Master, wala silang sinabi. Dagdag pa niya sanang sasabihin na tara na. Gawin na natin. Nang hindi na niya ito na ituloy nang nagulat siya nang may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang sarili. Na sinabi pa niya na tila nagwawala ang enerhiya na ang kapangyarihan ng dakilang daw ay nasa kaguluhan. At pagkatapos ay namuti ang kanyang mata na napasabi siya na hindi ito maari. Hindi ko na ito kayang kontrolin. At sa isang iglap isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang makikita sa harapan nila. Habang bumabagsak sa lupa ang Haring Unggoy napasabi pa ito na nakakabwisit talaga. Kaunti na lang sana. Na ito ay malakas na bumagsak sa lupa na makikita ang mga hangin sa paligid nito. Mabilis namang tumakbo papalapit sa kanya ang ating bida na sinisigaw na unggoy. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tumingin ito sa kanya na tila wala ng lakas na sinabi niya na Master, ayos lang ako. Pero pansamantala, hindi ko magalaw ang katawan ko. Sobrang tindi ng kapangyarihan ng realm. Hindi ko ito makontrol. Bumalik ito laban sa akin. Napahinga ng malalim ang ating bida sa kanyang narinig at sinabi niya na ayos lang, ayos lang. Mag-ensayo ka pa at tiyak na makakabisado mo rin yan. Ang mahalaga. Ayos ka lang. Napatingin siya sa gilid nang marinig niya ang boses ng babae na sinabi sa kanila na talagang hindi ko ito inaasahan. Lumiliwanag ang mga mata na dagdag pa niya habang nasa itaas ng sanga ng puno na naglalabas ng enerhiya na sinabi sa kanila na hindi ko akalaing ang mga alagad ng Demon King ay ganito kalalakas. Nanapanganga naman ang ating bida sa takot nang makita niya ito. Nanlilisik ang mga mata nita na nakatingin sa kanila, sinabi pa niya na minaliit ko kayo. At dito na po nagtatapos ang ika-8 kabanata. Ika-9 na kabanata sa pagpapatuloy. Napasigaw ang ating bida habang namumuti ang mga mata na teka. Teka lang muna. Nagtatakang napatingin naman sa kanya si San Wukong na nagtataka. Sinabi pa ng ating bida sa babaeng nasa taas ng puno na nagkakamali ka. Hindi kami mga tauhan ng tinatawag niyong Demon King. Habang hindi naman makakilos na nakadapalang si San Wukong sa lupa, sinigaw niya sa ating bida na Master, bakit mo pa siya kinakausap? Sayang lang ang oras. Labanan mo na lang siya. Na napatingin naman sa kanya ang ating bida. Nilapitan niya ito at sinipa sa muka, sinasabi na ikaw. Araw-araw na lang ang alam mo ay makipaglaban at pumatay. Gumamit ka naman ng utak. At pagkatapos ay napangiti siyang pinagpapawisan, sinabi niya sa kanyang isip na 10 minuto pa ang hihintayin bago magamit ang pick card. Si Unggoy na pinakamalakas sa amin ay pansamantalang wala sa laban. Kailangan muna naming makuha ang tiwala ng mahiwagang dalaga. Kikilos muna kaming parang tagasunod at saka umatake sa tamang oras. At pagkatapos tumingala siya sa mahiwagang babae na sinabi niya dito na sa katunayan, kami mga taong may malasakit sa katarungan tulad mo. Layunin naming iligtas ang mga tao sa kaharian ng mga kababaihan. Ipinapalagay kong iyan din ang mithiin mo, hindi ba? Tumugon ito sa kanya na siyempre naman.
Dagdag pa nitong sinabi sa kanya na nakatingin ng seryoso na pinagkakailan niyong hindi kayo kasapi. Kung gayon, ipakita niyo ang inyong ebidensya. Tumugon ang ating bida sa kanya na ebidensya. Sa totoo lang, wala talaga kami pero naniniwala akong ang isang marangal at matapang na katulad mong dalaga na taglay ang kagandahan at kahinhinan ay hindi basta-basta nag-aakusa ng walang basehan. Lumapit ang ating bida sa kanya na pambubulang sinabi niya dito na ang makabayang aurang bumabalot sa iyo, tila mga bituin sa langit damang-dama ko agad pagtingin ko pa lang sa iyo. Dagdag pa niya na ang isang tulad mo na siguradong may malasakit sa kapakanan ng mundo ay hindi basta-basta pumapatay ng mga inosente, di ba? Napatingin sa kanya ang babae na naguguluhan habang nakasalubong ang kilay na sinabi sa kanya na syempre naman. Ang babaeng ito'y naninindigan na mas pipiliing magsalba ng libo-libo kaysa magkamaling kitilin ang buhay ng isang inosente. Sinabi pa ng babae sa kanya na pero dahil wala kayong ebidensya, hindi tama na basta ko na lang kayong palayain. Huwag kayong lalapit sa akin. Napataas ang kamay ng ating bida na masayang tumugon siya na huwag kayong magpanik. May solusyon ako. Sinabi ng ating bida sa kanya habang itinuro ang kanyang sarili na paano kung samahan na lang namin kayo papasok sa lungsod. Kung magduda man kayo, pwede niyo kaming alisin agad. Na seryosong nakatingin sa kanya ang babae na napapaisip. Napahawak sa ulo na sinabi niya na mukhang maganda nga iyang ideyang iyan. Na makikita ang babae ay tuluyan ng napaikot ng ating bida. At pagkatapos sinabi niya habang papaalis na kung ganoon, wala ng oras para mag-aksaya. Sumunod kayo sa aking pangunguna. Habang hinatak naman niya si San Wukong tumugon ang ating bida sa kanya na okay, sige. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na matagumpay kung naloko siya. Sa ngayon, lumingon ang babae sa kanya na sinabi na siya nga pala. Sanay na akong mag-isa at hindi ako komportableng may lumalapit ng masyado. Pakiusap panatilihin niyo ang distansya. Masayang lumapit ang ating bida sa kanya na tila akbayan sinabi niya na ano. Huwag ka namang maging matigas ang puso. Na ito ay ikinagulat ng babae. Dagdag pa niya habang ang kamay niya ay nakahawak na sa balikat nito na maaari na nating sabihin na magkakampi na tayo, di ba? Nagagalit na pinagmasdan ito ng babae. At pagkatapos ay hinataw niya siya ng espada habang sinabi na tanggalin mo ang kamay mo sa akin. Namutlang pinagpawisan ang ating bida na nakatingin sa ibaba. Nakita niya ang mahabang hukay gawa ng atake nito na ikinatakot niya. Mabilis siyang dumistansya na sinabi pa niya na okay sige. Naiintindihan ko. Nagpatuloy na sila sa paglalakad habang may nakatuon na distansyang sukat sa kanila. Habang hawak niya si San Wukong sinabi nito na nakatingin sa babae na napakailap ng kilos niya at napakarami niyang banal na kagamitang dala. Siguro siya ang anak ng demonyong espadang iyon. Nakatingin ang ating bida sa kanya na napasabi na Sword Demon. Sinabi pa sa kanya ni San Wukong na Sword Demon Lin Huang. Hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa taong ito, Master? Walang ka-ideya-ideya ang ating bida na napasabi siya na sino yon. Karapat-dapat ba siyang pagtuunan mo ng seryosong pansin? Na sinabi sa kanya ni San Wukong na makikita ang taong nakatayo sa tuktok ng malaking bato na napapalibutan ng espada na Sword Demon Lin Huang. Isa sa pinakamakapangyarihang figura sa kasalukuyang ranggo ng martial arts ng Heavenly Palace. Dagdag pa niya na kasabay nito, siya rin ang nag-iisang kilalang miyembro ng pinakamahiwagang organisasyon, ang Shijia. Habang naglalakad sila tinanong niya na sinabi sa kanya na Heavenly Palace Martial Ranking. Shijia. Ano ang ibig sabihin ng mga yan? Tumugon sa kanya si San Wukong na hindi rin ako ganap na sigurado, pero malamang tumutukoy ang mga yon sa pinakamakapangyarihang mga tao sa Heavenly Palace. Napaisip ang ating bida na napahawak sa kanyang baba sinabi niya na. Pero hindi iyon makatuwiran. Ang isang tao sa ganoong antas ay dapat nakaengkwentro na ng kapangyarihan ng realm noon. Pero nang pinanood ko siya, malinaw na iyon ang unang beses niyang makita ito. Napasabi sa kanya si San Wukong na hindi ko maintindihan. At pagkatapos sinigaw ng ating bida sa babae na hoy. Hindi makakatulong ang manatiling sobrang layo. At pagkatapos mahina niyang sinabi na magpalitan tayo ng kaunting impormasyon at makinig sa isa't isa. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na sa huli, maglalaban tayo ng magkasama, di ba? Kailangan nating pag-usapan ang mga plano at estratehiya. Mahirap magplano kung ang layo-layo natin sa isa't isa. Napatingin sa kanila ang babae na sinabi sa kanila na sino ang nagsabi na tayo ay lalaban ng magkasama.
Nagtataka naman na nakatingin sa kanya si San Wukong. Habang sinabi naman ng ating bida sa kanya na mas ligtas kung magkasama tayong lumaban, di ba? At sabi ni Onggoy sasali rin daw siya mamaya. Lumingon ng tingin ang babae sa kanila na sinabi pa niya na hindi na kailangan. Kaya kong harapin ang sarili kong laban. Ayokong pinakikialaman ng iba. At hindi naman makapaniwala ang ating bida at si San Wukong sa babae. At pagkatapos hindi nakatiis si San Wukong sinigaw niya na bakit ka umaasta na parang ang taas-taas mo ay ang bata mo pa. Anong dahilan at sigurado kang kaya mong manalo ng mag-isa? Nakapikit na sinabi sa kanya ng babae na dahil ako ang Great King. Tinakpan ng ating bida ang bibig ni San Wukong na sinabi niya na sapat na ang sinabi mo. Tumigil ka na. Sinabi pa sa kanila ng babae habang nakatalikod na hindi ko sinabi na siguradong mananalo ako. Kung matalo ako at mamatay, natural lang na kayo na ang kikilos pagkatapos. Dagdag pa niya habang may maamong muka na nakatingin ang ating bida na pero habang wala pa tayo roon, kaya ko ito ng mag-isa. Na ang babae ay nagpatuloy na muli sa paglalakad. Napaseryoso naman ng tingin ang ating bida sa kanya na sinabi niya na habang nakatitig ako sa kanyang malamig na anyo, isang di maipaliwanag na lungkot ang unti-unting bumalot sa akin. At pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakatingala siya habang sinasabi na sa wakas nakarating na rin kami. Nakaharap sila sa pasukan ng Daughter Kingdom na ito ay naglalabas ng maitim na enerhiya. Napaseryoso ng muka ang ating bida na sinabi niyang mahina na hindi ko alam kung ano ang maaaring bumungad sa amin sa likod ng pintuang to. Lumingon sa kanya ang babae na sinabi na inuulit ko. Kaya ko ang mga bagay na to at hindi ko kailangan ng pakikialam ng iba. Nakangisi ang ating bida habang namumulangot na sinabi niya na oo na, naiintindihan ko. Pangako. Hindi kami makikisali. Ako pa, masaya na akong ligtas at nakatambay lang sa gilid. At pagkatapos binuksan na ng babae ang pintuan habang napaseryoso sila ng mga muka. Makikita ang muka ng babae na seryosong nakatingin sa kanyang unahan. Pagkapasok nila, nakita nila ang isang napakalaking sintipid na naglalabas ng tila lason na enerhiya. Lumapit ito sa kanila na makikita ang mga bungo ng mga tao sa tiyan na pinaslang nito, sinasabi na naku po. May panibagong grupo na naman ng mga tanga na lumapit sa atin. Natatakot na pinagpapwisan ang ating bida na nakatingalang sinabi niya sa isip na Demon King level ito. Hindi ko na kayang siguraduhin ang kaligtasan ko. Kailangan namin ng plano. Ngayon na. Napasabi naman si San Wukong na naglalabasan ang ugat sa muka na hindi ba natin pwedeng sipain palabas ang mga peste na to sa angkan ng mga demonyo. Buisit, nakakadiri sila. Nagtatakang nagulat naman silang dalawa nang bigla na lang sumugod ang babae sa sintipid. Napasigaw naman ang ating bida sa kanya na sandali lang. Huwag ka munang sumugod. Wala pa akong plano. Paano kung bigla tayong salakayin ng Demon King sa likod? At pagkatapos makikita ang sintipid na nagpalabas ng enerhiya mula sa kanyang bunganga habang ang babae ay mabilis na papunta sa kanya. At pagkatapos ang sintipid ay nagpaulan sa babae ng mga enerhiya na sinasalubong niya ito na binalutan niya ang katawan niya ng enerhiya niya. Malapit nang tumama ang mga pinaulan na enerhiya ng sintipid sa babae. At ilang sandali pa ay isang napakaraming pagsabog ang makikita. Ang mga tinamaan ng mga umuulan na enerhiya ay makikitang bumakas sa pader. At pagkatapos naglalaway ang bunganga ng sintipid na sinabi nito na mga pangit na tao. Isa na naman ang nalagas. Biglang makikita ang muka ng babae na napatingin sa sintipid na may tila sinulid na lumalabas sa mata nito. Na ilang sandali pa makikita ang ulo ng sintipid ay nahati ng pabilog ng tamaan ng atake ng babae. Napatuloy niya itong inatake na nagkaroon ng mga butas ang katawan ng sintipid. At ilang sandali pa ay sumabog ang katawan nito habang makikita ang babae na winasiwas ang kanyang espada. Nagulat na namamangha naman ang ating bida na sinabi niya na isang tama lang. Tapos na agad ang isang Demon King. Biglang isang kamay ang pumapalakpak na may mga mahahabang kuko na maiitim, sinasabi na naku po, ang lungkot naman ng sinapit niya. Mabilis namang napatingin ang ating bida at si San Wukong na may pagtataka. Ganon din ang babae. Nakalutang ito sa hangin habang naglalabas ng pulang enerhiya, sinasabi pa na ang pinakamamahal kong munting alaga, kay bait at kay inosente. Napatay lang sa isang iglap. Dagdag pa nito na isa kang ang tunay na tagapagmana ng makapangyarihang Demon Sword. Napasabi sa kanya ang babae na kilala mo ang ama ko.
Napahawak ito sa kanyang dalawang pisngi na nakangising sinabi sa kanya na hindi lang basta kilala may matinding alitan din kami. Dagdag pa niya na kung hindi kaya ang matatanda, aba, ang anak na lang. Ano sa tingin mo, sapat na ba akong walang hiya? At pagkatapos ay nagpakawala ito ng matinding enerhiya habang tumatawang sinasabi na ibuhos ko na ang lahat ng kapangyarihan ng realm dito. Makikita ang muka ng tatlo na nagugulat na napasabi sila na ito na nga. Ang tunay na kapangyarihan ng realm. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata.